Hello guys, for today's video guys, medyo malungkot. Kasi eto nakita mo yung aso namin, si Dudu, sobrang payat. Kasi po nawala po siya ng 3 months. Akala namin wala na siya, akala namin patay na. Pero nung isang araw, biglang dumating siya sa bahay namin na ganyan na po ang katawan niya, sobrang payat. Tsaka napaka-weak. Halos hindi siya makakalakad sa sobrang payat niya. Siguro wala siyang kinakain sa labas. Akala namin di siya makabalik. Tapos nung nakita namin siya sa pinto, sa labas ng gate namin, tapos dumiretso siya sa pinto. Naghintay lang po siya sa labas na siguro pag mag-open kami ng door. Tapos nung nakita namin, alam mo guys, hindi ko talaga napigilang umiyak. Humahagulo talaga ako sa iyak nung nakita ko siya na ganyang katawan niya, kasi hindi po ako sanay na makita siyang ganyan. Kasi mula nung inalagaan siya namin nung bata pa hanggang nung lumaki siya, mataba po siya, sobrang taba po niya, ang ganda ng katawan niya. Pero nung nakita namin siya nung isang araw, sobrang payat niya, napaka-weak ng katawan niya. Halos hindi siya makalakad. Ito, okay na siya kasi mga ilang araw na, mga 3 araw na siya dyan. Medyo naka-recover na po siya ang katawan niya kasi pinainom po siya namin ng gamot na pang padagdag ng dugo. Pinainom namin siya ng vitamins. Tapos pinainom din po namin ng tabletas na pawala sa kuto. Ang dami niyang kuto. Napakalaking mga kuto niya. Tapos ngayon, nawala po siya sa amin ng 3 months. Napakaswerte namin, bumalik po siya. Tapos, naghalo po yung lungkot at saya. Tears of joy na bumalik siya. Masaya po ako dahil bumalik siya. Malungkot po ako dahil nakita ko po yung katawan niya na ganyan po yung katawan niya. Hindi po ako sanay. Iyak talaga ako ng iyak. Humagulhol ako. Nung nawala po siya, nagdadasal po ako sa Panginoon na sana ibalik niya po sa amin si Dudu dahil napakabait po yung aso na yan. Sobrang bait po talaga. Sobrang bait. Wala kaming problema. Kung sasabihin ko po sa kanya na pasok ka muna sa cage mo, papasok siya dahil may tao, dahil ayaw namin na maistorbo yung bisita namin o papasok siya, diretso siya pasok, walang problema, walang kahasil-hasil. Tsaka hindi siya magkagat-kagat kung ano-ano ang kakainin niya na hindi, wala. Kung nasa labas siya, hindi yan siya mag-istorbo ng mga taong dumadaan. Nakaupo lang siya at laro-laro po sila kasama yung ibang aso sa labas. Pero di namin alam kung bakit nung time na yun, 3 months ago, lumabas po sila. Pero nagtataka po ako bakit si Dudu hindi na bumalik. Ang bumalik lang po sa amin yung puti, si Popo. Kaya iniisip namin, baka tinangay ng ibang tao, dinala sa labas, niligaw, or sumama siya sa isang asong babae. Kung sa Bisaya pa, nanguwag, kasi hindi pa namin to pinakapon hindi pa namin, kung sa hindi pa natuli. Kaya ayan, ang saya-saya ko na bumalik siya sa amin. Pinag-pray ko talaga na kay Papa God na ibalik niya po sa amin kung buhay pa si Dudu, ibalik niya po sa amin si Dudu, na i-guide niya. Kung naligaw man, i-guide niya pa uwi sa amin. At yun, answered prayers talaga. Sinagot talaga ni Papa God yung mga dasal ko. Binalik talaga niya sa amin si Dudu. Ngayon po, habang nagsalita po ako, tumulo po yung luha ko. Hewan ko pag si Dudu talaga ang pag-usapan. Ngayon, nung nawala siya, grabe tulo ng luha ko. Nalulungkot, sobrang lungkot talaga po namin dito sa bahay na nawala po siya nung last 3 months ago. At salamat naman sa Panginoon dahil binalik po siya sa amin nung isang araw lang. So ngayon, pang 3 days na niya.
Medyo nakalakad-lakad na po siya konti. Hindi kasi kami nagkukulong ng aso. Ayaw kong ikulong yung mga aso namin. Kasi naaawa din ako sa kanila. Gusto ko bigyan ko sila ng freedom. Ganon. Hindi kami kagaya sa iba na kinukulong yung mga aso. Gusto ko masaya sila, malaya silang makagalaw, malaya silang makapunta sa kahit saan-saan. Yung hindi naman malayo, yung tinitrain ko sila na hanggang dyan lang sa labas, ganun naman talaga ang ginagawa nila. Hanggang sa labas lang sila ng gate namin sa mga kapitbahay. Tapos babalik sila. Pero nung time na yun, di ko alam kung bakit ganun. Ilang araw naming hinihintay, wala talaga. Ilang araw kaming naghahanap, wala talaga. Kahit sino-sino na lang ang tinatanungan namin kung saan-saan kami pumupunta sa tabi, sa mga dumudamuhan, sa mga kapitbahay namin, tinatanong-tanong, wala silang makita. Kaya, ay salamat naman talagang bumalik sa amin si Dudo. Kasi na sila sa amin magwa 1 year na sila, 1 year and 2 months na sila dito sa bahay, ilagaan namin. Kaya syempre nasasanay na ako na pag buksan ko yung gate, ayan, maglabas sila, mga 2 oras, 1 oras, tapos babalik naman sila agad sa bahay namin, sa loob. Pero nung time na yun, si Dudo lang ang hindi bumalik. Pero si Popo bumalik. Kaya nagtataka ako, iniisip ko, baka kinuha, ninakaw, or niligaw, or sumama sa ibang aso na babae. Dahil siguro nagustuhan niya, gusto ng kasi malaki na siya marunong na siya alam na natin yun. Pero ngayon, kaya, bata pa lang sila, nung baby pa lang sila, mga siguro 10 days pa sila, inalagaan na namin. Binigay, yung 2 aso na yan, binigay sa amin ng mabait na kaibigan dahil nanganak yung mga aso din nila. Kaya may extra silang 2 binigay sa amin. Kaya ayan, inalagaan namin, baby hanggang ngayon. Kaya napamahal namin yung mga aso na yan. Lalo na po si Dudo, sobrang bait. Sobrang bait talagang aso na yan. Napakabait. Wala akong problema. Hindi yan siya kumakain ng mga maruruming, mga pagkain. Ayaw niya yan. Gusto niya yung pagkain lang na galing sa amin. Pero yung mga binibigay na mga tira-tira, ayaw niya. Tinitingnan lang niya yung mga pagkain na sa labas na binibigay sa ibang tao. Tinitingnan lang niya. Pero yung puti, ayan, kahit kung ano-ano na lang kinakain. Kahit mga diaper, mga Kaya parang tao din. Magkapatid tong 2 to Magkapatid. Yun na nga, iba-ibang ugali nila. Yan naman si Popo. Mabait naman din yan. Kaso nga lang malikot. Kung anong kinakain sa labas na marurumi. Kahit pampers kakainin yan. Pero hindi naman niya, laruin lang niya. Ayan naman si Popo, naughty. Pero hindi siya matapang. Etong si Dudo, tahimik, mabait. Pero pag yan ang yan ang ginagalaw. Ayun, lumalaban din yan. Kaya hindi yan siya inaaway sa puti. Kasi matapang yung brown matapang si Dudo. Kaya kung sila, laruan lang. Pero pag awayin niya, ayaw niya awayin. Kasi kagatin talaga niya si Popo pag inaaway niya si Dudo. Yun. Ito, pinaliguan namin si Dudo. First time niya. 3 months. Ngayon pa siya nakaligo ulit. Kaya sobrang napakadumi. Pagdating niya sa bahay, hindi namin pinaliguan agad. Kasi pa siya, hindi pa kaya sa katawan niya. Kawawa pa. Pinapakain pa namin ng pinakain. Alam niyo po guys, unang dating niya, unang araw, pinakain namin diretso. Grabing kain niya.
napakabilis. Naubos yung isang plato. Napakabilis. Parang yung kulang na kulang talaga sa kain. Parang tama talagang 3 months na walang kain. Diyos ko, maluha-luha ka talaga pag makita mo siya habang kumakain. Napakabilis talaga. Tapos grabing inom niya ng tubig, grabing kain niya. Tapos ito, pinaliguan namin. Napakadumi. Tsaka maamoy. Sobrang baho. Pero tiniis lang namin dahil love na love namin si Dudu. Tiniis namin ang amoy. Pero kumpleto naman sila lahat sa injection, sa mga bakuna, lalo na po sa rabies, yan, sa bacteria, yan. Pinabakunahan na namin yan, kaya walang problema. Kumpleto na yan sila lahat. Nung baby pa lang sila. Tsaka yung rabies din, tapos na. Every 1 year na sila bakunahan. Sa sunod na namang taon, bakunahan ulit ng rabies. Kasi 1 year pala yan bakunahan. Ito, pinaliguan namin at nagpaligo naman. Kasi ganyan talaga sila, nasasanay na sila sa tubig, nasasanay na sila na once a week, pinaliguan namin. Kaya hindi malikot kasi nasasanay na sa tubig, nasasanay din sila sa pinapaliguan. Kaya yun talaga, napakabait na aso. Parang hulog ng langit. Hulog ng langit talaga sa amin si Dudu. Nakakawala ng stress. Pag malungkot kami, ayan, laro-laruin lang namin si Dudu tsaka si Popo. Mahal na mahal namin yung mga aso namin, si Popo tsaka si Dudu. Ganito kami magmahal ng mga alaga namin. Todo talaga. Bihira lang ako mag-alaga ng aso tsaka pusa. Pero pag kami naman ang mag-alaga ng mga pusa or aso, nasa puso talaga namin. Aalagaan talaga namin. Parang masigit pa siguro sa tao, masigit pa siguro sa sarili ko. Kasi konting makita ko na medyo weak yung katawan niya, ipa-check up ko sa clinic. At medyo na malungkot siya. Aanuhin ko kung bakit siya malungkot. Baka may sakit o ano. Ay, ganito kami mag-alaga ng mga aso. Bihira lang ako mag-alaga, pero todo naman ang pagmamahal ko sa kanila pag ako'y mag-alaga ng mga pusa or aso. Dati may alaga din akong pusa. Nawala kasi nanganak, pusang gala. Pinakain ko lang sa bahay, tapos nung lagi na siyang kumakain, ayun, nagstay na siya sa bahay, nalagaan na namin ng kalahating taon, tapos nanganak. Tapos nawala din bigla. Siguro may kumupkup kasama yung mga anak niya. Tapos hindi rin sila magkasundo nito. Lagi lang mag-away. Kaya siguro yung tao na may nakakita sa isang pusa na may mga anak na rin, tapos lagi lang inaaway ng mga aso ko, ayun, may naawa siguro sa pusa. Kaya kinupkop nila. Kaya nawala na yung pusa ko. Ang natitira na lang itong mga mga dugis namin, si Dudu tsaka si Popo. Diba napakabait nila? Nagpapaligo talaga. Ang cute tingnan. Ayan, medyo mataba na siya tingnan yan kasi 5 days na simula nung bumalik siya sa amin, sa bahay namin. Pinakain siya ng pinakain namin para magbalik sigla yung katawan niya. At ngayon, ayan, medyo mataba na siya tingnan, makagalaw-galaw na siya, makatayo na siya ng medyo matagal-tagal. Ayan. Hindi na masyado weak tingnan yung katawan niya. Kasi hanggat gusto niya ng pagkain, binibigyan namin, pinapakain namin. Hanggang mabusog siya ng mabusog para magbalik sigla yung katawan niya. Dati nung nawala siya, sa tuwing ako'y nagdadasal, sa tuwing ako'y lumuluhod, hinihingi ko kay Papa God, dinadasal ko kay Papa God na kung buhay pa si Dudu, ibalik niya, i-guide niya, at sa wakas
binalik talaga niya. Sinagot talaga niya ang mga dasal ko dahil alam niya, mahal na mahal namin si Dudu. At nalungkot kaming nawala siya. Napakalungkot talaga. Ay, ito ang kaluoy. Sabi ko nga sa'yo, namiss ko to eh. Huwag kayo malit ang galit yung isa. Ibig mo ni hasol ko, gipianin mo na. Gipianin mo ni siya, tawag mo ni mo na. Buhi na. Buhi. Napagin na chikili. Ito na! Hindi ba, yung doon muna siya, tapos pabalik eh. Oh, lakaw, siya ang palakwa. O, nya na. Ito sa. Na one more, Mers, one more. Sige na, kuan, lamig siya tanahon. Napalakwa na siya. Hindi, siya ang palakwa, tapos tawagon lang ba? Siya lang palakwa papunta. Hindi, haya, mulaka mo na siya doon. Every morning, pag malaman na nila or maramdaman nilang nagising na kami, nasa baba na po ako, ayan, mag-ingayan sila or di kay mga tok, magpabukas sa pinto. Dahil gusto na lang pumasok. So pag nandyan na po sila sa loob, i-on ko po yung aircon at pag maramdaman na nilang malamig na ang sala, ayun, maghanap na sila ng, hanapin na nila yung paborito nilang lugar sa sala kung saan sila gusto matulog. Matulog yan sila hanggang alas 11 ng umaga or alas 12. Pagising nila, ayun, kung saan ako, hanapin nila ako or mag-ingayan sila para magpabukas sa pintot ulit at lumabas. Siguro magtingin-tingin yan sila or di kaya magtai or mag-ihi kasi hindi yan sila mag-ihi sa loob namin or magtai. Nasasanay po yan sila sa labas. Okay guys, hanggang dito na lamang po ako sa sunod ko namang mga videos. Marami pong salamat. Thank you very much. Bye! See you sa mga susunod ko namang mga videos.